Narinig ko ang usapan nila sa waiting area ng ospital. Pinag-uusapan nila ang susunod na luxury treatment ni Aling Carmen sa Switzerland na 50 milyong piso ang halaga. Ang perang iyon ang aking pinaghirapan ang lahat. Ni hindi man lang nila binanggit ang aking pangalan. Sa bawat salita nila, pakiramdam ko, lalong lumalamig ang dugo ko. Akala nila ako ang tangang patuloy na magbibigay. Ngunit nagkakamali sila. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Nika, nasa edad 43. Isang babae na halos 4 na dekada nang nabubuhay, ngunit pakiramdam ko, ngayon ko lang talaga nakilala ang sarili ko. Naging matagumpay ako sa negosyo, may magandang pangalan sa aking propesyon, at may sarili kaming tahanan sa Maynila na masasabi kong maganda at malaki. Ngunit sa loob ng maraming taon, sa loob ng magarbong mansyon na iyon, pakiramdam ko, ako ang pinakamag-isa. Ang mga tagumpay sa labas ay hindi nakapagpupuno sa mga sugat at puwang sa loob ng aking puso, na minsan ay akala ko'y tahanan ko na. Ang gabing iyon ay isang masayang okasyon, anibersaryo ng kaarawan ng aking biyenan, si Aling Carmen. Ang buong handaan, mula sa pinakamalaking lechon hanggang sa sariwang bulaklak na ipinadala pa mula sa Holland, ay ako ang nagplano at nagbayad. Walang nakakaalam, o sadyang ayaw lang nilang malaman, kung gaano kalaki ang sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Nakaupo ako sa isang sulok, hawak ang baso ng tubig, pinagmamasdan ang lahat. Nakangiti si Aling Carmen, nakasuot ng napakagandang velvet na damit, umuupo sa pangunahing upuan, tinatanggap ang lahat ng papuri. Ang tila perpektong pagdiriwang na iyon, kung saan ang bawat tawa, bawat tunog ng baso, ay pawang galing sa perang pinaghirapan ko. Ang mikropono ay biglang nag-ingay, hinihila ang atensyon ng lahat. Tumayo si Aling Carmen, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Ito na, ang pinakahihintay na bahagi ng selebrasyon, ang pamamahagi ng regalo sa kanyang mga manugang. Senyasan niya ang aking 3 hipag, sina Marisa, Jen, at Sarah, na lumapit sa harapan. Sila ay nakangiti, tila mga sariwang bulaklak sa kanilang maningning na kasuotan. Dahan-dahang binuksan ni Aling Carmen ang isang tray na may takip na pulang velvet. Sa loob ay 3 maningning na titulo ng lupa, na ang matinding pulang kulay ay tila lumabo sa aking paningin. Ngayon, sa masayang araw na ito, pahayag niya ng may pagmamalaki, may maliit akong regalo para sa aking mga manugang. Ito ay 3 mamahaling condominium unit sa sentro ng Maynila. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Ibinibigay ko ito kina Paolo, Mike, at Andrew, at sa kanilang mga asawa, upang magkaroon sila ng matatag at maunlad na buhay. Isang malakas na palakpakan ang pumutok. Ang bulong-bulungan ng paghanga ay hindi natapos, pinupuri ang pagiging mapagbigay ng ideal na biyenan. Nandoon lang ako, naninigas, humihigpit ang hawak sa baso ng tubig hanggang pumuti ang aking mga buko. Naghintay ako, isang paghihintay na walang saysay, na sana ay banggitin ang pangalan ko, si Nika. Ngunit wala. Pagkatapos ibigay ang 3 titulo, muling humawak si Aling Carmen sa mikropono at tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay walang bakas ng pagsisisi, tanging malupit na pagwawalang bahala. Nagpatuloy siya ng may tonong pagpapatawad. Tungkol naman kay Nika, siya ang panganay at direktor ng isang malaking kumpanya. Mayroon na siyang maluwag na bahay at lahat ng pangangailangan. Alam kong ikaw ang pinakamapagbigay at maunawain sa pamilya, kaya ipaubaya mo na ang biyaya na ito sa iyong mga hipag, pakiusap. Sila ay nahihirapan pa, at ikaw, bilang panganay na ate, ay dapat magsakripisyo at alagaan sila. Ang buong silid ay bumaling at tumingin sa akin. Mga matang mausisa, mapanuri at maging ng awa ang nakatuon sa akin, ang panganay na manugang. Mayaman, ngunit pinagtatabuyan. Ang aking mga hipag ay pasulyap-sulyap sa akin, ang kanilang mga mata ay hindi maitago ang kasiyahan at paghahamon, tila nanalo sila sa isang karera na hindi man lang ako pinayagang sumali.
Nakaupo si Leo, ang aking asawa, sa isang kalapit na mesa. Hindi siya tumayo upang ipagtanggol ako, o nagsabi ng kahit isang salita man lang para sa akin. Ibinaling lang niya ang kanyang ulo, diskretong hinila ang lailayan ng aking palda at bumulong, halos hindi marinig. Ngiti ka, wag mong ipahiya si nanay sa mga bisita. Bahay lang naman yan. Nawawalan ba tayo ng pera? Ang mga salita ni Leo ang nagtulak sa akin sa bingit, winasak ang huling butil ng pag-asa na naiwan sa tinatawag naming pagmamahala ng mag-asawa. Hindi ako umiyak o tumakbo sa entablado upang mag-eskandalo na parang isang babaeng walang pinag-aralan. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigil ang kahihiyan sa kaibuturan ng aking pagkatao, at pagkatapos ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, isang ngiti na maging ako ay nakaramdam ng lamig. Itinaas ko ang baso ng tubig patungo kay Aling Carmen, tila nagtutoast, at pagkatapos ay tumalikod at tahimik na lumabas patungo sa balkonahe, kung saan sumasayaw ang hangin. Ang hangin mula sa Ilog Pasig ay humihip, nagdadala ng halumigmig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aapoy sa aking puso. Inilabas ko ang aking telepono. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig, bagkus ay naging nakakapagtakang matatag. Dinial ko ang isang international number. Mabilis na sumagot ang kabilang linya ng may profesional na boses. Binigkas ko ang bawat salita ng dahan-dahan at malamig. Hello, ito ba si Ethe Moreno? Gusto kong ikansela kaagad ang Platinum Life Stem Cell Treatment Package para sa pasyenteng Carmen Alonso na nakaschedule sa susunod na buwan. Ang kabilang linya ay tila nagulat. Kinumpirma muli ang desisyon na kanselahin ang serbisyong nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Tumingin ako sa salamin. Sa loob, yakap-yakap at hinahalikan ni Aling Carmen ang kanyang mga manugang. Ang eksenang iyon ng kaligayahan ng pamilya ay nakakabulag. Sumagot ako ng mahigpit ang mga labi at buong kategorya. Kanselahin ang lahat, maging ang non-refundable na deposit. Kaagad kong ibinaba ang telepono, tinitigan ang itim na screen na nagpakita ng aking mukha. Ang babaeng nakikita doon ay may malungkot na mata, ngunit wala ng pagpapaubaya. Minsan, naisip ko na ang pera ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa ugnayan ng pamilya, ngunit ngayon, binigyan nila ako ng isang napakamahal na leksyon. Nang ginamit mo ang pera upang bumili ng posisyon sa pamilya ng iba, kapag naubos na ang pera o nawala ang iyong halaga, magtatapos din ang ugnayan ng pamilya. Ang pakete na nagkakahalaga ng 50 milyong piso ay pinaghirapan kong ipunin. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko upang mabawasan ang presyo nito at mabayaran sa loob ng 5 taon. Iyon ang lahat ng aking pagsisikap at kayamanan, ngunit ngayon ay hindi na ito kinakailangan. Nag-ayos ako ng aking damit, inayos ang buhok ko, at muling pumasok sa silid ng pagdiriwang ng may kakaibang nagliliwanag na ekspresyon. Ang aking katahimikan ay tila nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa paligid ng mesa. Si Aling Carmen ay nasa kaligayahan pa rin ang tagumpay. Isa-isa siyang lumapit sa bawat mesa upang mag-toast. Ang kanyang malakas na tawa ay umalinggaw sa buong silid. Nang makita niya akong umupo, lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang haplos na dati kong inakala ay pagmamahal ng ina, ngayon ay pakiramdam ko ay isang malamig na ahas na gumagapang sa aking bala. Akala niya, tinanggap ko ang kawalang katarungan tulad ng maraming beses noon, na magpapatuloy akong maging mabait at masunuring manugang na tanging alam ay yumuko at sumunod. Tinaasan ni Aling Carmen ang kanyang boses. Tinitiyak na maririnig ng buong mesa ang kanyang pag-aalala. Nika, naplano ko na. Sa susunod na buwan ay magpapa-check up ako sa Switzerland. Pakiusap, asikasuhin mo ang pag-book ng first-class plane tickets para sa iyong mga hipag. Hindi pa sila nakakabiyahe sa ibang bansa. Pahintulutan silang magturist upang lumawak ang kanilang pananaw. Ikaw ang panganay na manugang. Tungkulin mong alagaan ang iyong mga hipag. Iyon ang tama. Ang aking 3 hipag na nakaupo sa harap ko ay ngumiti ng may nagniningning na mga mata dahil sa kasakiman.
Mabilis na sinabi ng asawa ni Paolo, si Marisa, ang galing. Salamat ng maaga, Nika. Tandaan mong mag-book ng 5-star hotel. Narinig kong maganda ang Four Seasons. Pakiusap, mag-book ng mga kwarto doon para sa buong pamilya. Tinitigan ko ang kanilang mga mukha na nagsasaya sa aking sakripisyo, at pagkatapos ay dahan-dahan kong inilapag ang aking mga kubyerto sa plato. Ang kalansingan ng mga kubyertos laban sa porselana ay sapat na malakas upang makagambala sa kanilang mga iniisip. Tumingin ako kay Aling Carmen, nakangiti ng mahina, ngunit ang aking boses ay umalinggaw ng sapat na malakas para marinig ng buong area. Nanay, nakalimutan kong ipaalam sa iyo. Katatawag ko lang sa Switzerland at kinansela ko na ang iyong treatment package. Patawad po. Ngayon ko lang napag-isipan, sa tingin ko, tama ka. Mayroon ng matatag na mga bahay ang aking mga hipag, at mayroon kang pera upang bilhin sila ng 3 condominium unit na nagkakahalaga ng 36 na milyong piso. Kaya sigurado, may sapat kang pera para bayaran ang sarili mong gasto sa pagpapagamot, di ba, nanay? Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang ngiti ni Aling Carmen ay tumigas, nagmistulang patetik. Nahulog ang kanyang kubyerto sa sahig. Ang kalansingan nito ay umalingaw ng nakakabingi sa nakakabinging katahimikan. Utal-utal siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ano? Ano ang sinabi mo? Ano ang kinansela mo? Hindi mo maaaring gawin iyon. Ito ang buhay ko, ito ang gamot na magliligtas sa akin. Napanatili ko ang ngiti ko. Kalmado akong kinuha ang aking telepono, binuksan ang audio recording ng kumpirmasyon ng pagkansela mula sa ospital na kakapadala lang sa akin sa email at inilagay sa speaker. Ang boses ng operator ng switchboard ay malinaw na kinumpirma ang pagkansela. Direkta akong tumingin sa mga mata ni Aling Carmen, malamig na sinuri ang mga numero. Ang package na iyon ay may list price na 50 milyong piso. Ginamit ko ang aking mga koneksyon upang makakuha ng diskwento, ginawang 200 milyong piso para sa 5 taong plano, at nabayaran ko na ang unang yugto. Ngunit ang susunod na yugto ay nangangailangan pa ng mas maraming pera. Ngayon na bukas palad kang nagbigay ng 36 na milyong piso sa aking mga hipag, sa tingin ko, ang pinakapatas ay ang 50 milyong piso para sa iyong susunod na yugto ng paggamot ay paghahatian ng pantay-pantay ng 3 manugang. Bumaling ako upang tingnan ang aking 3 hipag na namutla ang mga mukha at nagpatuloy. Bawat isa ay nakatanggap lang ng condominium unit na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Sa pagbebenta lang nito, sapat na kayo para bayaran ang ospital at iligtas ang inyong nanay. Kayo ay mga anak na buo ang but. Sigurado akong hindi kayo mag-aatubiling ibenta ang bahay upang iligtas ang buhay ng inyong nanay, di ba? Tumayo ng biglaan ang asawa ni Andrew, si Sarah, itinuro ako at sumigaw. Baliw ka ba? Gusto mong patayin ang nanay ko? Napakayaman mo at nagkalkula ka sa isang matanda? Tao ka pa ba? Ibinigay sa amin ng nanay ko ang bahay. Bakit naman namin ibebenta? Bago pa ako makasagot, isang sampal ang umalingaw sa aking kaliwang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpatumbas sa akin. Umugong ang aking tainga at nakaramdam ako ng lasang bakal ng dugo sa aking bibig. Si Leo. Nandoon siya, namumula ang mukha. Ang kamay na nanampal sa akin ay nanginginig pa sa ere. Sumigaw siya. Tumahimik ka. Nanginginig ka ba sa nanay ko? Akala mo ba dahil may pera ka, magagawa mo ang lahat? Ibalik mo kaagad ang medical package. Hinawakan ko ang aking mainit na pisngi, tinitigan ang lalaking tinawag kong asawa sa loob ng 10 taon. Sa kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, tanging galit at pagmamalaki ng isang walang kwentang lalaki. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga matang mausisa ay muling nakatuon sa akin, tila ako ang may kasalanan, ngunit nakakapagtakang wala akong naramdamang sakit o kahihiyan. Ang sampal na ito ay parang huling hiwa.
Pinutol nito ang mahinang ugnayan na nagbubuklod sa akin sa pamilyang ito. Tumayo ako ng tuwid, tinitigan si Leo ng walang laman, halos walang ekspresyon. Ang aking boses ay malalim, ngunit puno ng bigat. Tandaan kong mabuti ang sampal na ito. Ito ay nagkakahalaga ng kaunting pagmamahal na natitira para sa bahay na ito. Gusto mong ibalik ang package na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Sige, sabihin mo sa iyong tatlong hipag na ibenta ang kanilang mga bahay, o ikaw mismo ang magbayad nito. Simula ngayon, hindi na ako ang libreng makina ng pera ng iyong pamilya. Matapos sabihin iyon, kinuha ko ang aking bag, tumalikod at dumiretso palabas ng pintuan ng mansyon. Ang iyak at sigaw ni Aling Carmen, ang mga sumpa ng aking mga hipag, at ang dagundong ni Leo ay umalinggaw ng magulo sa aking likuran. Ngunit hindi ako lumingon, mabilis akong nagmaneho sa dilim. Ang mga ilaw ng kalye ay lumabo sa windshield. O marahil, dahil sa luha na hindi ko namalayan ay nagpuno sa aking mga mata. Hindi ako bumalik sa maluhong apartment kung saan kami nakatira. Ang lugar na iyon ay isa na lamang kulungan na puno ng peking alaala. Nagtungo ako sa isang 5-star hotel sa tabi ng ilog, na may tanawin ng nagniningning ngunit malamig na syudad. Nag-arkila ako ng suite sa pinakamataas na palapag upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo na marahas na gumugulo sa aking puso. Kaagad kong isinara ang pinto, inihagis ang aking bag sa kama, at bumagsak sa sofa. Pakiramdam ko ay pagod na pagod, tila kakalabas ko lang mula sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Ang telepono sa aking bag ay patuloy na nagba-vibrate sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang magaspang na tunog nito ay tila pagangalit ng ngipin ng isang sugatang hayop. Tiningnan ko ang nagliliwanag na screen sa dilim. 47 missed calls. Karamihan ay galing kay Leo, ang iba ay mula kay Aling Carmen, at ilang hindi kilalang numero, siguro ay mula sa aking mga hipag o kamag-anak, na gustong tumawag upang sermonan ako tungkol sa aking mga tungkulin bilang manugang. 5 taon na ang nakalipas noon. Naalala ko ang araw na hawak ni Aling Carmen ang resulta ng kanyang biopsy. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang kamay ay nanginginig at kumakapit sa akin na tila isang taong nalulunod na kumakapit sa tabla. Sa panahong iyon, umiling ang mga doktor sa Pilipinas, sinabing ang kanyang mga tsansa na mabuhay ay binibilang na lamang sa mga buwan. Nagkagulo ang buong pamilya ng aking asawa, ngunit hindi upang maghanap ng lunas, kundi upang magbulungan tungkol sa paghahati ng mga ari-arian at kung paano niya iiwan ang testamento. Ako lang, ang bagong manugang, ang palihim na umuwi sa aking mga magulang. Lumuhod ako upang hilingin sa kanila na ibenta ang lumang apartment na pinag-ipunan nila sa buong buhay nila para sa aking dot, upang magkaroon ng pera at madala si Aling Carmen sa Amerika para maoperahan. Ang araw na ibinigay ko kay Leo ang pera mula sa pagbebenta ng bahay, niyakap niya ako habang umiiyak. Sumumpa siya na mamahalin niya ako at babayaran ako sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ngayon, ang sumpa na iyon ay kasinggaan lang ng balahibo, nawawala sa bigat ng 3 titulo ng lupa at ng walang hanggang kasakiman. Ang mga alaala ay bumalik sa akin, sunod-sunod, tulad ng mga pahina ng isang lumang libro. Naalala ko pa ang araw ng aming kasal. Ako, si Nika, noon ay isang dalagang puno ng pangarap, puno ng pag-asa. Iniisip ko, sa wakas, magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Hindi ako galing sa mayaman na angkan, ngunit ang mga magulang ko, si Mang Bert at Aling Lita, ay nagturo sa akin ng halaga ng paggawa at tapat na pagmamahal. Si Leo, sa aking mga mata noon, ay ang perpektong lalaki. Masayahin, charming, at ipinangako niya sa akin ang buwan at mga bituin. Ang aming kasal ay simple, ngunit puno ng pag-asa. Hindi ako nag-alinlangan na ibibigay ang aking buong puso sa kanya at sa pamilya niya. Ngunit ang pangarap na iyon ay unti-unting naglaho tulad ng usok. Nang nalaman naming may cancer si Aling Carmen, nagkagulo ang lahat. Naalala ko, hindi ko kailanman nakita ang ganoong klaseng kaguluhan.
Hindi tungkol sa kung paano siya gagamutin, kundi tungkol sa kung ano ang mamanahin nila. Ang mga kapatid ni Leo, kasama ang kanilang mga asawa, ay nagbulungan sa mga sulok. Sina Paolo at Marisa, Mike at Jen, Andrew at Sarah, lahat sila ay may sariling agenda. Ako, ang bagong dating na manugang, ay naramdaman ko ang lamig ng kanilang pagwawalang bahala. Pakiramdam ko, ako lang ang nagmamalasakit sa tunay na kalagayan ni Aling Carmen. Ang pinakamahal kong alaala, ang bahay ng aking mga magulang sa probinsya, ang kanilang pinaghirapan sa buong buhay nila, ang naging presyo. Lumuhod ako sa harapan ni tatay at nanay, humihingi ng pahintulot na ibenta ito. Nakita ko ang sakit sa kanilang mga mata, ang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, ngunit sa huli, ang pagmamahal nila sa akin ang nanaig. Nagkakahalaga ang bahay na iyon ng 200 milyong piso, isang napakalaking halaga. Sa bawat piso na inilabas namin, parang isang bahagi ng puso ko ang nawawala. Ngunit sa panahong iyon, pakiramdam ko, tama ang ginagawa ko. Para sa pamilya. Para sa pag-asa. Niyakap ako ni Leo nang ibigay ko sa kanya ang tseke. Umiyak siya. Naalala ko pa ang bawat patak ng luha niya sa aking balikat. Nika, mamahalin kita habang buhay. Babayaran ko ang lahat ng ito. Iyon ang sumpa niya. At ako, buong puso akong naniwala. Sa loob ng 5 taon, nagtiwala ako. 5 taon. 5 taon na halos araw-araw, ako ang nag-aasikaso ng mga bayarin. Ako ang nagtitipid, nagrereserba ng bawat sentimo. Nagsuot ako ng lumang damit, hindi bumibili ng anumang luho para sa sarili ko. Samantalang si Aling Carmen ay nasa Switzerland, nasa isang napakamahal na suite, kumakain ng caviar at truffles, may sariling nurse na nag-aalaga sa kanya. At ang aking mga hipag at bayaw. Patuloy silang namumuhay ng marangya. Naalala ko pa. Isang araw, kailangan ni Marisa ng 50,000 piso para sa matrikula ng kanyang anak sa isang international school. Lumapit siya sa akin nang hihiram. Ako, ang tangang-tanga na manugang, ay ibinigay ko kaagad. Naisip ko para sa pamangkin ko. Kung paano siya makakapasok sa ganoong paaralan habang ang kanilang kita ay sapat-sapat lang, hindi ko na inusisa pa. Mayroon ding pagkakataon na halos mawala ng bahay si Mike dahil sa kanyang mga utang sa pagsusugal. 7,500,000 piso ang kailangan niya. Lumapit siya kay Leo, umiiyak. At sino ang nagbayad? Ako. Ako ang naglabas ng pera, nag-iisip na, pamilya kami. Dapat magtulungan. Si Aling Carmen, sa mga unang taon, ay napakabait sa akin. Tatawagin niya akong ianak ko, hahawakan ang aking kamay at sasabihin, napakabait mo, Nika. Ikaw ang tunay kong anak. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig, pinupuno ang puwang sa aking puso. Akala ko, sa wakas, nakahanap ako ng tunay na lugar ko. Naniwala ako na ang lahat ng aking pagsisikap ay nakikita, at sa huli ay may halaga. Ngunit ang gabi ng kanyang kaarawan, ang gabi kung kailan niya ipinamahagi ang kanyang kayamanan, ay nagpakita ng mapait na katotohanan. Ang lahat ng iyon ay isa lamang huwad na pagnanais na manatili akong isang gintong manugang, isang tangang manugang na patuloy na magbibigay. Ang telepono sa aking bag ay patuloy na nagba-vibrate sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang magaspang na tunog nito ay tila pagangalit ng ngipin ng isang sugatang hayop. Tiningnan ko ang nagliliwanag na screen sa dilim. 47 missed calls. Karamihan ay galing kay Leo, ang iba ay mula kay Aling Carmen, at ilang hindi kilalang numero, siguro ay mula sa aking mga hipag o kamag-anak, na gustong tumawag upang sermonan ako tungkol sa aking mga tungkulin bilang manugang. Hindi ako sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-ayos ako ng aking damit. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko ay may isang bagay na nagbago sa akin. Ang Nika na lumabas ng silid na iyon, umiiyak, ay hindi na ang Nika na papasok muli. Ang Nika na ito ay mailamig sa puso, may bagong lakas sa kanyang mga mata. Tumayo ako, tumingin sa salamin.
Ang babaeng nakita ko ay malungkot, ngunit mayroong determinasyon. Isang determinasyon na hindi ko kailanman nakita noon. Bumalik ako sa silid ng pagdiriwang. Ang ingay ay humina nang makita nila ako. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, ngunit hindi na ako nakaramdam ng kahihiyan. Tiningnan ko si Aling Carmen. Ang kanyang mukha ay tiifi, ngunit agad siyang nagpanggap na nag-aalala. Nika, sa susunod na buwan ay magpapa-check up ako sa Switzerland. Pakiusap, asikasuhin mo ang pag-book ng first-class plane tickets para sa iyong mga hipag. Hindi pa sila nakakabiyahe sa ibang bansa. Ang boses niya ay malakas, tinitiyak na maririnig ng lahat. Ngumiti ako. Isang ngiting malamig, tila galing sa ibang tao. Nanay, nakalimutan kong ipaalam sa iyo. Katatawag ko lang sa Switzerland at kinansela ko na ang iyong treatment package. Patawad po. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid. Maraming nakinig. Ngayon ko lang napag-isipan, sa tingin ko, tama ka. Mayroon ng matatag na mga bahay ang aking mga hipag, at mayroon kang pera upang bilhin sila ng 3 condominium unit na nagkakahalaga ng 36 na milyong piso. Kaya sigurado, may sapat kang pera para bayaran ang sarili mong gastos sa pagpapagamot, di ba, nanay? Nahulog ang kubyertos ni Aling Carmen. Ang kanyang ngiti ay tumigas. Nagsimula siyang manginig. Ano? Ano ang kinansela mo? Hindi mo maaaring gawin iyon. Ito ang buhay ko. Naramdaman ko ang takot sa kanyang boses, ngunit hindi na ako naapektuhan. Kalmado akong kinuha ang aking telepono, inilabas ang kumpirmasyon ng pagkansela. Ang package na iyon ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ginamit ko ang aking mga koneksyon upang makakuha ng diskwento, ngunit nangangailangan pa rin ng malaking halaga. Ngayon na bukas palag kang nagbigay ng 36 na milyong piso sa aking mga hipag, sa tingin ko, ang pinakapatas ay ang 50 milyong piso para sa iyong susunod na yugto ng paggamot ay paghahatian ng pantay-pantay ng 3 manugang. Tiningnan ko ang aking mga hipag. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Bawat isa ay nakatanggap lang ng condominium unit na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Sa pagbebenta lang nito, sapat na kayo para bayaran ang ospital at iligtas ang inyong nanay. Kayo ay mga anak na may utang na loob. Sigurado akong hindi kayo mag-aatubiling ibenta ang bahay upang iligtas ang buhay ng inyong nanay, di ba? Baliw ka ba? Sigaw ni Sarah, ang asawa ni Andrew. Gusto mong patayin ang nanay ko? Napakayaman mo at nagkalkula ka sa isang matanda? Tao ka pa ba? Bago pa ako makasagot, isang sampal ang umalinggaw sa aking kaliwang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpatumbas sa akin. Si Leo. Namumula ang kanyang mukha, nanginginig ang kamay niya. Tumahimik ka. Nanginginig ka ba sa nanay ko? Ibalik mo kaagad ang medical package. Hinawakan ko ang aking mainit na pisngi. Tinitigan ko si Leo. Ang lalaking pinakasalan ko. Sa kanyang mga mata ay wala ng pagmamahal, tanging galit at pagmamalaki. Ang sampal na iyon ang nagputol ng lahat. Pinutol nito ang koneksyon. Tumayo ako ng tuwid. Tandaan kong mabuti ang sampal na ito. Ito ay nagkakahalaga ng kaunting pagmamahal na natitira para sa bahay na ito. Gusto mong ibalik ang package na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Sige, sabihin mo sa iyong 3 hipag na ibenta ang kanilang mga bahay, o ikaw mismo ang magbayad nito. Simula ngayon, hindi na ako ang libreng makina ng pera ng iyong pamilya. Tahimik akong umalis. Narinig ko pa rin ang iyak ni Aling Carmen, ang mga sumpa ng aking mga hipag, at ang dagundong ni Leo. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang lumingon pa. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng isang katanungan sa aking puso. Siguro, ang totoo kong pamilya ay hindi kailanman nag-exist sa tahanan na iyon. At ang pagmamahal, tila, ay may presyo. Hindi ko alam kung mayroon ding iba na nakaramdam ng ganito sa kanilang buhay. Hindi na ako bumalik sa mansyon.
Ang lugar na iyon ay isa ng kulungan na puno ng peking alaala at mga pangakong napako. Sa halip, nagtungo ako sa isang 5-star hotel sa tabi ng Ilog Pasig, nag-arkila ng suite sa pinakamataas na palapag. Doon, naghanap ako ng kapayapaan sa gitna ng bagyo na naggangalit sa loob ko. Ang telepono ko ay hindi tumigil sa pagbavibrate. Ilang dosenang tawag mula kay Leo, mula kay Aling Carmen, at sa ibang mga kamag-anak. Binaliwala ko ang lahat. Hindi na nila ako mapipilit pa. Hindi na nila ako kayang manipulahin pa. Ang unang bagay na ginawa ko ay tumawag sa aking mga magulang. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang nanginginig kong boses. Tay, nay, sabi ko, pakiramdam ko, hindi na ako makayanan. Sinabi ko sa kanila ang lahat, dahan-dahan, sa pagitan ng mga paghinga. Kahit papaano, ang pag-iyak na iyon ay hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit at sa pagdududa sa sarili. Si Mang Bert, ang aking ama, na dating mahilig sa kapayapaan at ayaw ng gulo, ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang payo. Anak, kilala ka namin. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Kung niloloko ka nila, huwag kang magpaapi. Ang mga salita niya ay tila tubig na bumubuhos sa aking tuyong lalamunan. Doon, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, maaga akong tumawag kay Atty. Ben, matagal na kaming magkakilala, simula pa noong kolehiyo. Siya ang aking abogado, at higit pa roon, siya ay isang kaibigan. Atty. Ben, sabi ko, kailangan ko ng tulong mo. Mayroon akong mga katanungan tungkol sa pamilya ng aking asawa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga condominium unit at sa kumpanya na Medico Corp. Alam kong may mali. Ang instinct ko bilang isang negosyante ay nagsasabi sa akin na may mas malalim pa. Hindi nagtagal, tumawag si Atty. Ben, ang kanyang boses ay seryoso. Nika, mayroon akong ilang impormasyon para sa iyo. Tila, ang 3 condominium unit na ibinigay ni Aling Carmen sa iyong mga hipag ay hindi gaya ng inaakala mo. Narinig ko ang paglipat-lipat ng papeles sa kabilang linya. Ito ay conditional donation, Nika. Hindi pa ito ganap na nailipat sa kanilang pangalan. Mayroon itong malaking halaga ng buwis sa paglilipat ng ari-arian, 3 milyong piso para sa bawat isa. At ang pinakamasama, hindi ito maaaring ibenta o gamitin bilang kolateral sa loob ng 5 taon nang walang pahintulot ni Aling Carmen. Parang may bumagsak sa aking puso. 3 milyong piso. Para lang sa buwis? Para sa mga hipag na laging naubusan ng pera. Alam kong hindi nila ito kayang bayaran. Ibig sabihin, sabi ko, binigyan niya sila ng gintong bar, pero ikinulong sa bakal na haula at siya ang maihawak ng susi. Tumango si Atty. Ben sa kabilang linya. Ang pagtawa ko ay mapait. Si Aling Carmen ay talagang matalino sa pagmamanipula. Ngunit mayroon pang mas malala. Tungkol naman sa Medico Corp, patuloy ni Atty. Ben, ito ay isang shell corporation, Nika. Isang peking kumpanya. Ang pera na inililipat mo para sa treatment ni Aling Carmen ay hindi lahat napupunta sa ospital. Sa halip, sistematiko itong inililipat sa isang personal na bank account dito sa Pilipinas. Ang may-ari ng account na iyon? Si Leo, ang asawa mo. Pakiramdam ko, kinuryente ako. Nahulog ang telepono sa aking kamay. Umugong ang aking tainga. Ang lahat ng tunog sa paligid ko ay tila sinisipsip ng isang malalim na itim na butas. Si Leo. Ang asawa ko. Sa loob ng 5 taon, ginamit niya ang sakit ng kanyang nanay upang kuhanan ako ng pera. Gumanap siya bilang isang mapagmahal na anak, isang asawa na nag-aalala sa kanyang nanay, ngunit sa totoo lang, siya ang direktor ng malupit na paglalaro ng money laundering na ito. Ang mga luha ay bumalong sa aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Pandiriri sa lalaking minsan kong tinawag na asawa. Pandiriri sa mapagkunwari na pamilyang iyon. Hindi ito basta-basta pamilya.
Ito ay isang organisadong krimen. Hindi na ito personal na usapin, attorney. Ben, ito ay pandaraya. Ito ay pagnanakaw. Huminga ako ng malalim, pilit kinokontrol ang nanginginig kong boses. Attorney. Ben, sabi ko, tulungan mo akong malaman ang lahat. Lahat-lahat. Ang pandidiri na naramdaman ko ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin lamang. Ito ay tungkol sa katarungan. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat sandali ay tila isang siglo. Nagtrabaho si Atchoy. Ben nang walang tigil. Sa wakas, tumawag siya. Nika, sabi niya, mayroon akong mas matinding balita. Hindi lang ang Medico Corp. Mayroon pang iba. Nagpakita si Atchoy. Ben ng isang detalyadong ulat. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may bahagyang pagkamangha. Nika, ang pagganap ng iyong biyenan ay talagang napakagaling. Karapat-dapat siya sa isang Oscar para sa Most Spectacular Deception. Sa loob ng folder, naroon ang kopya ng legal na katayuan ng 3 condominium unit. Nagbabasa ako ng mabilis. Nariyan ang katotohanan. Sila ay isang ilusyon lamang. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay hindi pa tapos. Maliban sa 3 condominium unit na kanyang kunwari ibinigay sa iyong mga hipag, patuloy ni Attorney. Ben, si Aling Carmen ay siya ring nag-iisang may-ari ng 2 iba pang malalaking ari-arian. Huminto siya, tila hinahayaan akong maghanda sa isip. Una, ang mansyon kung saan sila nakatira. Ang kasalukuyang market value nito ay humigit kumulang 180 milyong piso. Ikalawa, at ito ang pinakakinatatakutan, isang commercial building sa Makati Central Business District na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 120 milyong piso, na kasalukuyang inuupahan ng 240,000 piso kada buwan. Nanigas ako. Halos mahulog ang telepono sa aking kamay. 120 milyong piso para sa isang commercial building. 180 milyong piso para sa mansyon. Ang kabuang yaman ni Aling Carmen ay umaabot sa milyon-milyong piso, hindi pa kasama ang tuloy-tuloy na kita mula sa buwanang upa. At sa loob ng 5 taon, palagi siyang umarte na isang matandang dukha, walang pensyon, nabubuhay sa kawanggawa ng kanyang mga anak. Tiningnan niya ako nang walang pakialam habang ibinebenta ko ang bahay ng aking mga magulang, habang tumatakbo ako ng humihiram kung saan-saan. Habang nagsusuot ako ng lumang damit upang magtipid ng bawat sentimo para sa kanyang mga gasto sa ospital, ang mga luha ay bumalong, mainit at mapait. Ang pagiging anak ko na sinabi niya noon ay isa lamang biro sa kanyang mga mata. Kinonsidera nila akong isang ibaka ng pera, isang taang bakan na pinagkakakitaan hanggang sa huling patak, at pagkatapos ay gusto nila akong patayin kapag wala na akong silbi. Si Aling Carmen ay hindi naman nahihirapan sa pera. Siya ay simpleng sakim at makasarili hanggang sa kaibuturan. Para saan niya iniipon ang napakalaking kayamanan na iyon? Para dalhin sa libingan o para ipamahagi sa kanyang mga pinakaspoiled na anak na lalaki? Para sa manugang na hindi niya kadugo, tulad ko, karapat-dapat lang na maging tapakan. Nika, naririnig mo ba ako? Tanong ni Attorney. Ben nang may pag-aalala. Naririnig kita, sagot ko, pilit pinipigil ang nanginginig kong boses. Attorney. Ben, alam mo. 5 taon na ang nakalipas, nang ibenta ko ang bahay ng aking mga magulang, hinawakan niya ang aking kamay at umiyak, sinabing may utang siya sa akin. Ngunit hindi pala. Sadyang niloloko niya lang ako ng patago. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Attorney. Ben, pinunasan ko ang aking mga luha. Ang aking tingin ay naging malamig, tila yelo. Ano ang gagawin ko? May pera siya at itinago niya. At nagkunwari pa siyang may sakit para kuhanan ako ng pera. Hindi na ito usapin ng pamilya, Attorney. Ben, ito ay pandaraya. Ito ay pag-abuso sa tiwala upang angkinin ang ari-arian.
Ihanda mo ang mga dokumento. Hindi ko sila hahayaan na makalabas ng walang parusa. Gusto niyang ingatan ang kanyang kayamanan para sa kanyang mga anak at apo. Gusto niyang magsaya, di ba? Sige, ipasusuka ko sa kanya ang bawat piso. Ang gabing iyon ay mahaba, tila isang siglo. Halos hindi ako nakatulog. Nang bumukas ang pinto sa aking opisina, ang aking personal na assistant ay nakatayo doon. Ma'am Nika, mayroong tumawag mula sa aming partner sa Estados Unidos. Mayroon silang importanteng balita tungkol sa transaksyon ni Aling Carmen. Isang ulat ang ipinadala sa aking email. Pagkatapos kong basahin, pakiramdam ko, nawalan ako ng hininga. Isang bank account sa Estados Unidos sa pangalan ni Carmen Alonso. Mayroong balanse na 66 na milyong piso. Ang transaksyon ay ipinapakita na ang halagang ito ay unti-unting nailipat sa loob ng 5 taon. Tama ito sa mga petsa na naglilipat ako ng pera para sa mga gastos sa ospital sa kumpanyang Medico Corp. Si Aling Carmen ay hindi gumastos ng pera sa pagpapagamot. Siya ay naglalabas ng pera at nag-ipon ng ari-arian sa ibang bansa. Ito ay money laundering. Ang balita ay tila isang kidlat na tumama sa akin. Ang lahat ng ingay sa paligid ko ay biglang nawala. 66 na milyong piso. Ang perang ipinagbili ko ang bahay ng aking mga magulang, ang pinaghirapan kong ipunin araw at gabi. Ang perang akala ko'y para sa kanyang buhay. Ito ay nananatili sa kanyang bulsa. Nagsimula silang magplano na magtatago sa ibang bansa, na walang pangalan ko sa kanilang mga plano. Huminga ako ng malalim, pilit kinokontrol ang mabilis kong paghinga. Tumingin ako sa salamin. Ang mga mata ko ay puno ng galit, isang malamig na galit. Hindi lang nila ako ninakawan ng pera at kabataan. Ginawa pa nila akong kasabwat sa isang krimen nang hindi ko alam. Attorney! Ben, sabi ko, ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Hindi ko sila bibigyan ng kapayapaan. Gusto nilang maglaro ng marumi. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung paano tamaan ng sarili nilang pamalo. Hindi na ako ang tangang Nika. Hindi na ako. Hindi pa halos dumaan ang 2 araw, habang abala ako sa aking opisina, pilit inaayos ang mga dokumento at iniisip ang susunod na hakbang nang biglang kumatok ang aking assistant. Ma'am Nika, may gusto pong kumausap sa inyo, sabi niya, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Si Mang Ricardo po. Hindi ako nagulat. Alam kong darating ang sandaling ito. Ang balita tungkol sa ebidensya ng money laundering ay sigurado na nakarating sa kanyang mga tainga. Papasukin mo, maikli kong tugon, isinara ang aking laptop at inayos ang aking suot. Pumasok si Mang Ricardo. Ang dating mapagmataas at iginagalang na tao na laging may payo para sa kanyang manugang, ngayon ay tila napagod at nanghina. Sa ilang araw lang, pakiramdam ko ay tumanda siya ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay tila mas lalong pumuti, ang kanyang mga mata ay lumalim, at ang kanyang damit ay gusot. Tila siya isang kaluluwang nawawala. Tiningnan niya ang aking marangyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot at hindi komportableng pakiramdam. Nika, sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Anak, naparito ako upang kausapin ka. Hindi ako tumayo upang alukin siya ng inumin. Hindi ko rin siya tinawag na tatay tulad ng dati. Umupo ako sa aking silya, ang aking mga braso ay nakakrus. Tinitigan siya ng mailamig ng isang kasosyo sa isang negosasyon. Mang Ricardo, hindi na natin kailangan pang umarte. Hindi ka naman naparito upang tanungin ang aking kalusugan, di ba? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin ng direkta. Mahalaga ang oras ko. Lumapit si Mang Ricardo, nanginginig, kumakapit sa gilid ng aking mesa upang mapanatili ang kanyang balanse. Nika, alam ko. Alam kong nasaktan ka ng aking pamilya. Tungkol sa aking asawa, tungkol kay Leo, humihingi ako ng paumanhin.
Ngunit anak, maaari mo bang baliwalain ang tungkol sa account sa Estados Unidos? Huwag mong dalhin ang bagay na iyon sa hustisya. Nakikiusap ako sa iyo. Bakit ko naman babaliwalain? Tanong ko, matatag ang boses. Niloko ninyo ako sa loob ng 5 taon. Ninakaw ninyo ang pera mula sa aking pawis at luha. At ngayon, hinihiling mo na baliwalain ko iyon? Akala mo ba ako ay isang santa? Alam ko, utal ni Mang Ricardo. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ngunit kung malaman iyan, makukulong ako. Ang buong bahay na ito ay guguho. Anak, para sa 10 taon na ating pinagsamahan, para kay Leo, bigyan mo ako ng paraan upang makatakas. Pagkasabi nito, biglang lumuhod si Mang Ricardo. Ang lalaking minsan ay direktor, ang pinuno ng pamilya na may otoridad, ngayon ay nakaluhod sa malamig na sahig sa harap ng kanyang dating manugang. Ang kanyang kilos ay nagpatigaga sa akin sandali, ngunit kaagad akong nakaramdam ng pagkadiri. Hindi siya lumuhod dahil sa pagsisisi, lumuhod siya dahil sa takot, dahil sa kagustuhang protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang huwad na reputasyon. Tumayo ka, pakiusap, sabi ko nang walang anumang emosyon. Ang paggawa nito ay lalo lamang nagpapahirap sa iyo. Tinuruan mo akong mamuhay ng nakataas ang noo. Bakit ngayon ay nakayuko ka? Tila, ang kanyang mga prinsipyo ay pawang walang laman na salita lamang upang takpan ang bulok sa loob. Patuloy na nakaluhod si Mang Ricardo. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang kulubot na mukha. Nakikiusap ako. Nagkamali ako. Ang perang iyon ay matagal ko nang ninakaw. Gusto kong ingatan para kay Leo upang makapag-immigrate siya. Hindi ko kailanman inakala na aabot sa ganito ang mga bagay-bagay. Hilingin mo ang anumang gusto mo, ngunit manatili kang tahimik. Hinayaan kong nakaluhod si Mang Ricardo doon ng ilang minuto, sapat na upang maramdaman niya ang halaga ng kasakiman at kasinungalingan. Pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo, umikot sa mesa, at tumayo sa harap niya. Tinitigan ko siya. Ang aking tingin ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Ang bawat salita na aking binigkas ay malamig at dami. CJ, bibigyan kita ng huling pagkakataon, ngunit tandaan mong mabuti, ito ay isang negosasyon, hindi isang regalo. Tinaas ni Mang Ricardo ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Sabihin mo, tatanggapin ko ang anumang kondisyon. Itinaas ko ang 3 daliri, binibilang ang bawat kondisyon ng malinaw. Una, ibalik mo kaagad ang 150 milyong piso, kasama ang kapital na 200 milyong piso na ginastos ko sa loob ng 5 taon, kasama ang interes ng bangko na kinakalkula sa rate ng commercial loan. Ang pera ay dapat nasa aking account sa loob ng susunod na 24 na oras. Nilunok ni Mang Ricardo ang kanyang laway, tumango ng paulit-ulit. Gagawin ko iyan. Ibebenta ko ang ilang lupain sa probinsya. Ikalawa, patuloy ko. Ang aking boses ay tumigas. Si Aling Carmen ay dapat personal na pumunta sa opisina na ito upang mag-apologize sa publiko sa harap ng aking mga empleyado. Ipinahiya niya ako sa harap ng aking pamilya. Ngayon, dapat niyang ibalik ang aking karangalan. Gusto kong aminin niya ang kanyang pandaraya at ang kanyang mga kasinungalingan. Namutla ang mukha ni Mang Ricardo. Alam niyang napakapagmataas ni Aling Carmen. Ang pilitin siyang mag-apologize sa kanyang manugang ay tila pagpatay sa kanya. Ngunit nang makita niya ang aking matatag na tingin, alam niyang wala siyang karapatan na makipagnegosasyon. Gagawin ko na ang aking asawa. At ikatlo, tapos ko. Ayusin mo ang diborsyo kay Leo kaagad. Gusto kong maging mapayapa at mabilis ang lahat. Ang mga conjugal assets ay hahatiin ng pantay. Hindi ko kukunin ang kahit 1 sentimo sa inyo, ngunit hindi ko rin hahayaan na manatili sa inyo ang kahit 1 piso mula sa aking pawis at luha. Pagkatapos ng diborsyo, ako at ang bahay na ito ay wala ng anumang ugnayan.
Kung ikaw o sino man sa iyong pamilya ay maglakas loob na gambalain ako o ang aking pamilya, kaagad na ipapadala ang folder na ito. Yumuko si Mang Ricardo, nanginginig. Alam niyang nawala na ang lahat sa kanya. Pera, karangalan at maging ang manugang na napakabait. Ngunit upang mapanatili ang kanyang kalayaan, upang hindi makulong sa kanyang edad, obligado siyang tanggapin. Tinatanggap ko, utal niya, mahina ang boses. Ngunit ang 150 milyong piso kaagad ay wala ako. Mayroon akong lihim na pabrika ng kahoy sa labas ng syudad. Ibenta ko iyan ngayong araw. Bigyan mo ako ng 1 araw na palugit. Sumimangot ako. Tila, mayroon pa rin siyang lihim na pondo. Bukod sa 66 na milyong piso, maraming lihim ang pamilyang ito. CJ, bibigyan kita ng 24 na oras. Bukas sa parehong oras na ito. Kung wala pa ang pera sa aking account, maghanda ka para sa pulis. Ang balita na ang pamilyang Alonso, isang respetadong pamilya sa lugar, ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian ng nagmamadali, ay kumalat na parang nakakalaso na hangin. Ang mga ahente ng real estate at mga negosyante ay nagbubulungan na ang pamilya ay bangkarote o may mga problema sa batas at nangangailangan ng pera kaagad para sa mga suhol. Nakaupo ako sa aking opisina, nakikinig kay Atty. Ben na nag-uulat ng sitwasyon sa telepono. Wala akong naramdamang anumang emosyon, tanging isang pakiramdam ng kalungkutan at paglait sa tinatawag nilang modelo ng pamilya. Nika, hindi mo maiisip, sabi ni Atty. Ben, ang kanyang boses ay halo-halong pagkapagod at kasiyahan. Si Mang Ricardo ay nagmamadaling ibinenta ang lihim na pabrika ng kahoy sa labas ng syudad sa murang halaga, 2/3 lamang ng market value nito, upang makalikom ng pera ng mabilis hanggat maaari. Ngunit ang trahedya, Nika, ang 3 paboritong manugang ni Aling Carmen, nang maamoy ang pera, ay gumapang papunta sa notaryo upang humingi ng kanilang bahagi. Tila, nang malaman nilang malapit nang mawalan ng lahat ang kanilang mga biyenan dahil sa pagbabayad ng ninakaw na pera at sa akin, biglang tinanggal ng 3 hipag ang kanilang maskara ng pagiging deboto. Nalaman nilang ang 3 kondominium unit na regalo ay isa lamang ilusyon na puno ng mga legal na panganib at utang. Kaya ngayon, nang makita nila si Mang Ricardo na may dalang salansa ng pera mula sa pagbebenta ng pabrika, nagkagulo sila na parang mga tanga sa ilaw. Sinabi ni Atty. Ben na ang eksena sa notaryo ay isang drama sa totoong buhay na nasaksihan ng maraming tao. Si Jen, ang asawa ni Mike, ang pinakamarahas, ay hinawakan ang manggas ni Mang Ricardo at sumigaw, ang kikitain mo sa pagbebenta ng pabrika, kailangan mong hatiin sa amin. Naglingkod ako sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, babayaran ninyo ang mga utang sa isang estranghero at hahayaan ninyo kaming mamatay sa gutom. Hindi rin nagpahuli si Marisa, ang asawa ni Paolo. Sumigaw siya na ang kanyang asawa, ang pangalawang anak, ay mas malaki ang naambag at humingi ng pantay na bahagi. Sinabi ni Atty. Ben na ang eksena ay napakagulo na kinailangan pang mamagitan ang mga security guard. Ang 3 magkakapatid na lalaki, mga may edad ng lalaki, sa halip na pakalmahin ang kanilang mga asawa, ay nakaupo lang, nakatingin ng may sama ng loob. Natatakot silang mawalan ng mas marami kaysa sa iba. Si Mang Ricardo, na minsan ay siyang nagbibigay ng utos, ngayon ay nasa gitna ng bilog ng kanyang mga anak. Namutla ang kanyang mukha, walang magawa at desperado. Nalaman niyang ang kanyang pinalaki sa matagal na panahon ay hindi pagmamahal, kundi kasakiman. Nang maubos ang pera, ang huwad na pamilya ay gumuho na parang bula ng sabon. Nang hapong iyon, patuloy ang pag-ulan. Pumasok ang aking assistant sa opisina. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi komportableng pakiramdam. Ma'am Nika, naroon po sa ibaba si Aling Carmen. Basang-basa po siya. Gusto niya pong mag-apologize. Sinubukan po siyang paalisin ng security guard, ngunit lumuhod po siya at umiyak. Marami na po ang nakapansin. Bumuntong hininga ako at isinara ang folder.
Si Aling Carmen, ang babaeng laging lumilitaw ng elegante at kagalang-galang, ngayon ay gumamit ng isang pathetic na estratehiya upang kaawaan ko siya. Tumango ako upang payagan siyang pumasok. Bumukas ang pinto at halos hindi ko makilala ang babaeng nasa harapan ko. Si Aling Carmen ay tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang maayos na buhok ay gusot na ngayon. Ang mapagmataas na pulang velvet na damit mula sa birthday party ay napalitan ng madilim, gusot na damit. Pumasok siya ng nanginginig, nakayuko na parang isang kriminal na naghihintay ng sentensya. Nang makita niya ako, tumakbo si Aling Carmen patungo sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako, pinanatili ang isang ligtas na distansya. Huminto siya at umiyak. Ang kanyang iyak ay nakakaawa at nakapanlulumo. Nika, nagkamali ako. Patawad, anak. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ang iyong tatay. Ibinenta na ng iyong tatay ang lahat ng kanyang ari-arian, ngunit kulang pa rin. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting oras pa? Sumusumpa ako na babayaran ka ni Leo sa buong buhay mo. Tinitigan ko siya. Wala akong naramdamang pagkahabag, tanging isang pagod. Umupo ako sa aking silya at malamig na sinabi, Aling Carmen, tigilan mo na ang pag-arte. Hindi ka dumating upang mag-apologize dahil sa pagsisisi na niloko mo ako. Dumating ka dahil sa takot na makulong, dahil sa takot na mawala ang lahat ng iyong pera, di ba? Kung hindi ko natuklasan ang iyong kasinungalingan ngayon, igagalang mo ba ako? O patuloy mo ba akong pipigain hanggang mamatay? Hindi nakasagot si Aling Carmen. Patuloy na umaagos ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay gumagala, nagbubunyag ng kanyang pagkabalisa. Utal-utal siya. Matanda na ako. Nagiging ulyanin na ako. Gusto ko lang alagaan ang aking mga anak at apo. Alagaan ng iyong mga anak at apo sa pamamagitan ng panloloko sa iyong manugang, putol ko. Ang aking boses ay matatag. Sinasabi mong mahal mo si Leo, ngunit ginawa mo siyang isang walang kwenta, walang sariling paninindigan at umaasa sa kanyang ina. Sinasabi mong mahal mo ang iyong mga apo, ngunit tinuruan mo sila ng leksyon ng pandaraya at kasakiman. Hindi mo ako binigo. Bigo ka sa sarili mong dignidad. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Ayaw ko nang makita ang mapagunwari na mukha na iyon. Umalis ka. Nangako na ang aking biyenan na babayaran ang lahat. Hindi ako hahayaan na mawala ang kahit isang sentimo. Tungkol naman sa mga paghingi ng tawad na ito, hindi ko ito tinatanggap. Masyado itong mura. Hindi ito sapat upang bilhin ang 5 taon ng aking kabataan at ang aking tiwala. Si Aling Carmen ay nanatiling nakatayo, nanginginig, kumakapit sa likod ng silya. Nalaman niyang ang kanyang huling emosyonal na alas ay hindi umubra. Hindi na ako ang inosenteng manugang na kaya niyang manipulahin. Umalis siya nang humihila, baluktot ang likod, mag-isa at malungkot. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng malamig na ulan, tila ang mismong wakas na kailangan niyang tanggapin. Eksaktong 24 na oras pagkatapos ng aking ultimatum, tumunog ang aking telepono. Binuksan ko ang mensahe mula sa bangko. Ang notification ng pagbabago ng balanse ay malinaw na lumabas, plus 150 milyong piso. Ang description ng transaksyon ay isang salita lamang, bayad. Walang paghingi ng tawad. Walang anumang mensahe ng pagmamahal. Tanging isang direktang transaksyon upang bumili ng kapayapaan at kalayaan. Hawak ko ang telepono sa aking kamay, tinitigan ang mahabang linya ng mga zero. Dapat ay nakaramdam ako ng kagalakan, ng kasiyahan dahil nabawi ko ang katarungan, dahil nanalo ako laban sa mga taong walang konsensya. Ngunit nakakapagtaka, mabigat ang aking dibdib. Ang halagang iyon ay napakalaki, sapat upang makabili ng magandang bahay, sapat upang mamuhay ng komportable sa mahabang panahon. Ngunit iyon ang halaga ng 5 taon ng aking kabataan, 5 taon ng paglubog sa kusina, 5 taon ng pagtitiis sa bawat malupit na salita,
5 taon ng pagsasakripisyo ng aking personal na kaligayahan. Naalala ko ang imahe ng aking mga magulang nang ibenta nila ang aming bahay upang bigyan ako ng pera para iligtas ang aking biyenan. Ang mga mata ng aking ama ay puno ng kalungkutan, ngunit patuloy pa rin niya akong pinasigla. Lihim na pinunasan ng aking ina ang kanyang mga luha sa kusina. Ang 150 milyong piso na iyon, para sa iba ay kayamanan, ngunit para sa akin ay ang dugo at luha ng aking mga magulang. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang luha na umalpas sa sulok ng aking mata. Binuksan ko ang bank application at gumawa ng isa pang transaksyon. Inilipat ko ang halos lahat ng perang iyon sa account ng aking ama na may maikling mensahe, "Nay, nabawi ko na ang ating bahay. Huwag na po kayong mag-alala. Ang anak nyo, nakabangon na ulit." Nang pindutin ko ang e-send, pakiramdam ko ay tila may isang mabigat na pasanin na inalis mula sa aking puso. Nabayaran ko na ang utang na loob sa aking mga magulang, bagaman alam kong ang kanilang pagmamahal ay hindi ko kailanman kayang bayaran ng lubusan. Ang natitirang pera ay itinago ko bilang puhunan. I-invest ko iyon sa proyekto ng negosyo na matagal ko nang pinaplano, ngunit hindi ko naglakas loob na simulan dahil sa pagiging abala bilang isang manugang. Tiningnan ko ang nagniningning na syudad. Ang mga maliliwanag na ilaw ay tila mga bituin ng pag-asa. Napagtanto ko na ang nawalang pera ay maaaring mabawi, ngunit ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ay hindi. Nabawi ko ang dalawa. Simula bukas, ang bawat piso na kikitain ko ay para sa aking sariling kaligayahan at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi para suportahan ang mga taong walang utang na loob at walang konsensya. Ang araw ng pagdinig sa diborsyo ay hindi umulan, ngunit ang langit ay kulay abo at madilim. Ang mga itim na ulap ay nakabitin sa langit, tila nagbabadya ng isang paparating na bagyo. O marahil, iyon ay ang mga labi ng bagyo sa aking puso na kakalipas lang. Dumating ako ng maaga at umupo sa waiting area, malinis sa aking itim na suite. Sa pagkakataong ito, ako lang mag-isa. Hindi ko na kailangan si Atchumi. Ben, gusto kong ako mismo ang magtapos sa yugtong ito ng aking buhay. Si Leo ay dumating ng 15 minuto ang huli. Nang pumasok siya, halos hindi ko makilala ang lalaking dati ay napakagwapo at maningning. Si Leo ay nanghina, lumalim ang kanyang mga pisngi, hindi ahit ang kanyang balbas, at ang kanyang damit ay gusot at walang ayos. Nag-iisa siya, tila tulala. Ang kanyang mga mata, malalim at maitim, ay puno ng pagkapagod at desperasyon. Umupo kami sa harap ng mediator. Tumingin sa akin si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang nakakaawang pag-apela. Nang tanungin ng opisyal ang kanyang huling kalooban, lumapit sa akin si Leo, ang kanyang boses ay paos. "Nika, nakikiusap ako, huwag tayong mag-divorce. Ibinenta na ni tatay ang lahat ng kanyang ari-arian upang bayaran ka. Ang mga bahay ay nakasangla. Ngayon, ang buong pamilya ko ay kailangan ng lumipat sa probinsya, sa lumang bahay na iniwan ng lola ko. Nawala ko na ang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magsimulang muli. Nangangako ako na magbabago ako. Susundin kita." Tiningnan ko si Leo. Nakinig ako sa kanyang mga walang kwentang pangako. Ang aking puso ay malamig na parang abo. Nagrereklamo siya na mahirap tungkol sa kanyang kapighasyan, umaasa na ako ay lalambot dahil sa awa, ngunit nakalimutan niya na ang kanyang sariling kahinaan at pakikipagsabuatan ang nagtulak sa akin sa puntong ito. Kung hindi ko natuklasan ang lihim na pinansyal, nandoon ba siya ngayon nakikiusap sa akin? O patuloy ba siyang magsasaya kasama ang kanyang nanay at mga kapatid, ginagastos ang pera mula sa aking pawis at luha? Leo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag. Ang pagkakataon na iyon ay nawala mo na matagal na. Mula ng araw na nanatili kang tahimik habang ipinapahiya ako ng nanay mo sa party. Mula ng araw na alam mong may pera ang nanay mo at pinilit mo pa rin akong ibenta ang aking bahay. Hindi mo ako mahal.
Mahal mo lang ang kaginhawaan at ang pera na naibibigay ko. Ngayon, nawala mo na ang lahat at naalala mo ako. Huli na ang lahat. Kinuha ko ang panulat at nilagdaan ang petisyon sa diborsyo ng may matatag na guhit. Ang tunog ng panulat laban sa papel ay tila pagpunit ng kortina ng nakaraan. Itinulak ko ang papel patungo kay Leo. Pirmahan mo. Panatilihin mo ang kahit na ang huling butil ng dignidad ng isang lalaki. Huwag mo akong pilitin na lalong hamakin ka. Nanginginig si Leo nang hawakan ang panulat. Ang mga luha ay bumagsak sa mesa. Sa wakas, nilagdaan niya. Ang kanyang sulat kamay ay baluktot at nanginginig, si Aling Carmen, pagkatapos ng matinding pagkabigla sa pagkawala ng kanyang kayamanan at pag-iwan ng kanyang mga manugang, ay nagkaroon ng tunay na stroke. Hindi na iyon ang huwad na pagkahimatay noong una. Siya ay naging paralisado, baluktot ang bibig, at hindi na makapagsalita. Ang lahat ng kanyang personal na pangangailangan ay kailangan ng asikasuhin ng iba. Nakakatawa, ang tatlong manugang na dati ay nag-uunahan sa pagsipsip sa kanya upang makakuha ng bahay, ngayon ay hindi na lumalapit upang bisitahin o alagaan siya. Nagbigay sila ng mga dahilan na abala sila, na may mga anak silang kailangan. Si Jen, ang asawa ni Mike, ay walang kahihiyang idineklara, ang bahay ay napunta sa panganay, kaya siya ang bahala. Kami, bilang mga manugang, ay walang natanggap kaya wala kaming responsibilidad. Ang mga condominium unit, na isang ilusyon lamang, ay kinumpiska ng bangko pagkatapos bumagsak ang kumpanya ni Mang Ricardo, na nagdulot ng pagkakawatak-watak ng tatlong maliliit na pamilya. Mag-asawa ay nag-aaway araw-araw dahil sa mga utang. Ang pasanin ng pag-aalaga sa paralisadong nanay at sa matanda at gibang-giba na tatay ay napunta kay Leo. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang dating trabaho dahil sa iskandalo ng pamilya. Walang pera upang kumuha ng tulong, kinailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Ang lalaking minsan ay isang spoiled brat, na hindi kailanman nakahawak ng tubig, ngayon ay kailangan ng matuto kung paano magpalit ng diaper, magpakain ng lugaw, at maglinis sa kanyang nanay. Sinabi sa akin ng aking mga kaibigan na minsan nilang nakita si Leo na nagtutulak ng wheelchair ng kanyang nanay sa isang parke malapit sa kanilang hamak na inuupahang apartment sa labas ng Maynila. Tila matanda at nanghina siya. Ang kanyang damit ay gusot at puno ng alikabo. Si Aling Carmen ay nasa upuan. Ang laway ay tumutulo, ang kanyang mga mata ay walang laman na nakatingin sa kawalan. Marahil sa kanyang mahabang gabi ng sakit, naaalala niya ang mga araw na inaalagaan ko siya sa International 5-Star Clinic, kumakain at umiinom ng sagana. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang sariling walang hanggang kasakiman ang nagtulak sa kanya mula sa tuktok ng karangalan, patungo sa kailaliman ng pag-iisa at sakit. Nang marinig ko ito, bumuntong hininga lang ako at humigop ng mainit na tsaa. Hindi ko na sila kinamumuhian. Hindi dahil sa ako ay banal, kundi dahil pakiramdam ko, ang kanilang kasalukuyang buhay ay ang pinakamabigat na kaparusahan. Ito ay isang paalala na ang lahat ng ginawa natin, mabuti man o masama, ay may kapalit. Minsan, hindi na kailangan pang mag-abala ng hustisya ng tao, dahil ang batas ng karma ay gumagana ng tahimik at tiyak. Ang bawat pinili nilang gawin, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagmamayabang, ay bumalik sa kanila ng mas mabigat kaysa sa inaakala nila, at sa paglubog ng araw sa bagong yugto ng aking buhay. Natagpuan ko ang kapayapaang hindi madaling nakuha, kundi pinagdaanan ng matinding unos. Ang bawat piniling gawin, ang bawat desisyon, ay may kaakibat na kapalit. Natutunan ko, minsan, ang pagpapalaya sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa mga nagdulot ng sakit, kundi sa pagtanggap na ang ilang bahagi ng nakaraan ay mananatili, isang aral na hindi kailanman malilimutan. Maraming aral ang idinulot ng aking pinagdaanan, lalo na sa pagkilala sa halaga ng sarili at sa tunay na mukha ng pagmamahal. Sana, sa mga sandaling ito, ay mayroon din kayong naisip o naramdaman na, sa isang paraan, ay nakaugnay sa aking mga karanasan.
Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, at sa bawat kwento, mayroong bahagi ng ating pagkatao na muling nabubuo. Kung ang ganitong klaseng pagmumuni-muni ay nakakausap ang inyong puso, at nais ninyong makarinig pa ng mga kwento ng buhay, ng mga laban at pagbangon, inaanyayahan ko kayo sa tahanan nating ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at kung gusto ninyong magpatuloy sa paglalakbay na ito kasama ko, maaari ninyong suportahan ang ating munting espasyo sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.